taon na nang mailunsad ng Roslyn Foundation ang programa nitong Medical Mission para sa mga kababayan nating kailangan ng libreng serbisyong medikal. Nandito tayo ngayon sa Paluan Occidental, Mindoro. Ako si Ate Roslyn. Samahan po ninyo ako sa isang makabuluhang araw para tumulong. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Gusto ko lang po magpasalamat sa pamunuan ng Paluan, especially po kay Vice Mayor Jasmine. We are so blessed po na makatulong po sa kanila at lalo na po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Paluan Occidental, Mindoro, kung saan nagkakandak po tayo ng medical mission. Kasama po dito ang medical, dental, and optical. Kasama ko po dito ang mga doctors po ng Roslyn Foundation. Nandito po si Doc J po. Siya po ang in charge sa medical po natin. Ito ngayon, nagche-check up siya. Hi, Doc. Good morning, sir. Good morning, tatay. Si Ate Rose po. Oo. Siya po ang ating Kamusta kayo? Siya po ang promotor ng lahat ng ito. Doc J, nakailang patient ka na? Super. Kaupo ko lang. Pangatlo si Tatay. Pangatlo si tatay. So, kamusta naman yung blood pressure ni tatay? Okay naman. 140/80. Yung Roslyn Foundation is almost 1 year pa lang siya in the service, kumbaga. So, si Doc J is, kasama ko siya ng mga ilang months na. 9 months? O 9 months. So, imagine, baby pang Roslyn Foundation, 1 year pa lang siya. Manganganak Si Doc na. J, 9 months. Kabuwanan na. Kabuwanan na. Di ba tayong kabuwanan na? Siya yung kasama ko. And hopefully, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasama namin para sa pagbibigay ng serbisyo po pagdating sa kalusugan. So, yan. Okay na po. Thank you. Salamat po sa Roslyn Foundation. Hi, Ate Lala. Good Hello. morning. Good morning, Didang. So, Ate Lala, kamusta naman yung mga gamot natin? Very, very marami. Sapat ba para sa mga patient Sobra natin? po. Sobra. O yan, si Tatay. Ano yung mga gamot ni Tatay? Si Ate Lala siya yung may bahay ni Doc J. So, kung gaano nakatagal si Doc J sa akin, gano'n rin katagal si Ate Lala. 1 plus 1. 9 months na si Ate Lala sa akin. Sa Roslyn Foundation nakasama. Willing and proud to serve. Ate Rose. Hindi ako, Hoy! kasi hindi ako patient. Sila willing to serve them. Hindi lang po sa kanila, lalong-lalo na po sa inyo. Kasi pag wala po kayo, wala sila. Wala kami, di ba po?
Tatay, drink more, drink more water. Ingatan nyo yung health ninyo ha, lalo na ngayon masyadong mainit. Nga po eh. Ito po, vitamins nyo po. Salamat po. May Finamic na kayo yan na. Ito po. Thank you po. Ano po ba? Always ba na mayroong medical mission? Usually, once, twice a year lang po. Once or twice a year? Opo. So, ginagrab po talaga namin yung opportunity na makasama po kami sa ganito. Kasi sobrang thankful kami. Napakamahal po ngayon ng magpa-medical, lalo na po sa dental. Nasa 1,000 po ang bunot po ngayon sa isang ngipin. Luluwas ka pa. Pamasahe pa po yun, plus mga gamot pa. Kaya, sobrang thank you po sa inyo, lalo na po sa ating Vice Mayor po na nag-conduct po talaga ng ganitong klase ng medical mission. Marami pong natulungan, lalo na po kami mag-anak. Siyempre, katulad po niyan. Ayan po, ang anak ko po, ito po ang aking panganay. So, yung kung ma-check up po sila, sobrang masaya po talaga. Tapos kami po, nagpapabunot po kami ng ngipin, kasama po yung, nandun po nakasalang yung aking partner. Kaya po, sobrang thank you po sa inyo. Yung budget po namin sa pamilya ay para sa ngipin, maiaano na po namin sa mas kailangan pa po namin. Sobrang nakatipid po talaga kami. Maraming salamat po. Sige, salamat din sa inyo. Sa mga bata po, sobrang na-appreciate po namin kasi kumbaga po, katulad po nila, may mga libreng gamot. Though meron naman din po dito, hindi lang po talaga minsan available yung mga gamot. So, bibili ka pa. Dito po may vitamins na rin pong kasama. Kaya po, sobrang thankful talaga. Na-check up po sila kasi dito po may araw din po yung mga check-ups nila. Yes, Minsan, oo. sobrang haba po ng pila. Dito po at least meron napaka-organized po ng event po na ito. Salamat po sa inyo. Ma'am Roslyn, thank you po. Sa Roslyn Foundation, napakababait po ng inyong staff. Sobrang appreciated po namin. Mabait po. Wala po kami masasabi sa staff po ng Roslyn Foundation. Sana po wag po kayong madadala dito sa amin. The next time around po ay kami po ay tutulong po sa inyo kung ano po may tutulong namin po sa Roslyn Foundation. Salamat, Thank you salamat po, din. Apo. Ate, tingnan mo siya, kasi may nana siya, Kaya bawat kuha kong ganun, lumalambitin siya kasi yung may nana. Tapos yung dulo niya, nakaganon, nakaangkla. Kaya po mahirap. Yes. Pupuntahan naman natin yung sa dental naman natin. Okay lang po ba kayo dyan? Dito po tayo kay Dr. Tess Pangan po, ang medical doctor po natin, nakasama rin po natin sa foundation. Siya is almost 1 month pa lang sa foundation. And first time niya sumama sa medical mission out of town. Oo nga po, ang tigas po nung ngipin niya. Sobrang tigas ng ngipin Matibay. niya. So, kamusta kayo, nanay? Ay, medyo ako po yung kinakabahan kasi sa edad po niya, ang ano po niya, lakas ng loob Ilang taon na ba yung anak niyo? 8 po. 8. Eh dati po yan, pag may kunting uga po, kahit matigas-tigas pa yung ngipin niya, siya na po mismo yung nag-uuga. Tapos binubunot din po niya ng kanya. Siya na yung nagiging dentist sa Oo. sarili niya. Eh natatakot po ako minsan, gawa ng dumudugo ng sabi ko, baka magtuloy-tuloy po yung dugo. Sabi ko sa kanya, mumug agad ng tubig. Opo. Kaya po dinala ko, sabi ko, malakas naman loob nito. Oo nga, malakas ang loob niya. Kaya Kasi nga po, siya yung babae naging pa naman. dentist, tapos Opo. siya yung bubunot. Ilang beses niya ginawa yun? Abay, marami po kasi yung mga may mga sira-sira. You're welcome. Sa susunod, wag na wag na ikaw yung bubunot ng ipin mo, ha? Kasi nandun naman si Doc Tessa. Yan na. Ha? Okay. Love mo, anak. Ayan. Thank you po. Wala po yun. Nak, wag muna. Ikaw lang magbubunot, lalo sa mga side dito sa malalaki kasi malalim yung ugat niyan. Ha? Oh, gusto mo ba maging dentist? Kaya pala, pinapractice mo sa sarili mo. Kaya nga po. Hi, Father. Good Hi, morning. ate. Good morning. Si Father Wilmer, taga dito talaga siya. Tama, Pads, diba? Dito ako nag-aral lang high school. Oh, dito siya Ah. nag-aral ng high school. And then, naging convent boy ako dito.
For how many years? For high school and then college, so uuwi din ako dito. Kasi sa kumbento pa rin ako nakatira ng kolehiyo ako. Dahil kay Father Wilmer, ang Roslyn Foundation ay nakarating po dito para mag-conduct ng medical mission. So, Of course, kamusta naman, Pads? nagpapasalamat ako, of course, isang sabi ko lang kay ate at approve agad. Oo, na-approve agad. Marami na rin kaming pinagdaanan ni Father Wilmer. Kaya isang sabi niya lang sa akin, syempre, nandyan. And then, ang ano lang kasi doon, hindi naman tayo makakarating kung saan tayo ngayon pag hindi natin binalikan at kung wala yung mga taong tumulong sa atin. Totoo. So kung mayroon tayong capacity nga, di ba, Pads, pag kaya natin, ibalikan natin yung mga tumulong sa atin. Yun lang naman yun eh. Kaya Pagtanaw ng utang na loob natin sa kanila. Totoo. Pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong. Dahil hindi Totoo. naman tayo makarating kung saan tayo kung wala sila. Exactly. Yun. Okay. Nanay, kamusta kayo? Sino mga ito? Ha? Roslyn po. Ha? Roslyn. Ay, Doc. Ganda naman ni Rose. Mas maganda si nanay. Kamusta kayo, nanay? Ayos na. Ayos. Maano na lang. Ano pa lumakad. rin? 90? 90 ako. Okay pa rin, Doc, ang vision niya. Okay pa rin. Medyo mahina na. Medyo mahina na. Kaya hanggang 250 lang. Pero hanggang dito lang, hindi nakakayanan. Ano na kasi malabo na talaga. Hindi na ng vision niya, baka may kakaroon. Dahil sa Yung age po niya. maala no, sakit na ngayon. ulo. 90 na. At Oo. least nga nakakita pa siya. Oo nga eh. Tsaka nakakaano pa, no? 90 years old, nakakalakad po. Anong sekreto, nanay? Ah, wala naman. Ay, basta yung bawal, hindi ako kumakain ng mga bawal. At saka pagkagising ko, nag-exercise ako. Ay. Yun. So ngayon, nag-walking pa. Oh, ay, nakakalakad ako, napapagod lalo. Nag-iiyas siya. Naglalaba pa ako ng damit ko. Yan. Nagluluto. Anong paborito niyong niluluto? Abay. Wala akong, alam mo na. 90 years old. Tanungin mo Sinera si, namin sa kumbento. Oh! tanungin si Father Bong kung ano ang linuluto ko. O ano yung paborito niya niluluto? Pinais. Ay, ba't kasama ka dito? Kasama. Sa misyon dito? Kaibigan ko. Sukatan ka na ni Doktora. Para mabigyan ka na. Wala eh, hindi na natin talaga mapapalinaw ng gusto. Pero ito po, huwag niyo ititiin ng malayo Dito lang, sa malapit, dito. Ay, malinaw naman ang tingin ko, malinaw. Malayo. Luminaw? Oo, malinaw po. Baka humalula kayo eh. Ha? Nagbabasa? Ay, ang pocketbook noon eh. O noon? Noon nagbabasa kayo? Oo, pocketbook. Ang pocketbook ko, itong taas ng ano eh. Love story. So yun, si Nanay Gloria, ang pinakamatanda po natin na patient dito sa optical. So 90 years old na po siya. So yun, grabe, 90 years old na, malakas pa rin, maayos pa rin yung paningin niya. Pero syempre, sa katandaan, medyo lumalabo na rin. Kaya siya nagpa-check. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang kapos ng kinikita para paglaanan ng atensyon ang kanilang kalusugan. Mas maraming piniling magtiis kaysa magbayad sa serbisyong medikal. Meron tayong specialties. 20 years old na. Hi, hello po, nanay. Magpapacheck up. 20 na siya. Anong ano niya? Anong sakit niya? Ha? Pagkaanak pa yan. Inborn siya? Saan barangay mo? Oh, Harrison. So 20. Bayanin Harrison, ilan taon na siya? Noon po na nagpalito. Ay! Wala lang. Ay! Gaya na yan. Dinala po rin namin dito yan noon. Medical mission? Oo, yung nag-ano din dito noon. Kaya sikap din namin. Sakit.
Ayos natin. Itong mga sugat niya lagi meron. Ay, ngayon din na nagkasugat yan. Oo. Sure, marasmo. So inborn po siya na mayroon na siya po ganito, pati itong bukol sa ulo niya. Oo, gayaan siya. Na-i-check na po ba siya nito dati? Yung una dito nagkuhan, Pero kinuha hindi niyo din siya na- nadala sa ospital. Ay, hindi yung una kuhan, hindi. Nung nag-anulaan dito noon. Yung medical mission na Oo, dati? yan dinala namin dito. Tama-tama nandiyan yung ating municipal health officer, yung Oo, para ano? para maalagaan siya. Oo. Para matingnan po nila at maayos po nila. So pangalawang beses niyo pa lang to siya ipa-check up since na pinanganak niyo po? Oo. Pero kumakain siya ng maayos. Mahilig naman kumain din Talagang yan. hindi Mahilangan lang- lang po siyang kumain. Oo. Ano po yung kinakain niya? Sakit, hindi Solid masakit. ba o Hindi liquid? Yung Ha? tubig lang, gatas lang o Hindi, kain siya kanin? pagkain din, kanin. Masakit Kanin? ito? Lali, palambot namin yung kanin. May sugat eh. Nagamutin natin mamaya ha. Nakakarinig siya, nakakaintindi Oo. siya, sumasagot rin Oo, siya. lali ang So salita. paano niyo po malalaman pag Ang salita, nagugutom na siya o ang- may sakit, masakit sa katawan niya? Ay, pagka yung pandi, lagi siya nag-iiyak. Pag may nasakit sa Pag kanya. nagugutom. Oo, at pagka siya ginagutom. Pang ilan anak niyo siya, te? Pasampu na po yan. Kasampu niya. Dok, baka pwede natin kung meron sila sa health center nila na o doon kay Doc Ramos Dr. para siya, oo. Kasi siya yung municipal health officer. Sige po, dalhin na po natin doon siya para po natin. Doc, di ba kasi basic lang tayo, check Basic up. lang, oo. So ano ba yung recommendation niyo sa kanya? Kung talagang tutulungan natin on a tertiary hospital para ma-work up siya. Kailangan siya examine talaga. Oo, Ma-check. ma-check siya. Ano yung mga possible na laboratories ang gagawin sa kanya? Lahat na siguro ng laboratories sa blood, x-ray, kung ano man, siguro sa MRI or CT scan. Mayroon ba ganon. dito hospital na magki-cater ng ganong niya? O kailangan natin siya iluwas? Kasi primary hospital din lang din naman yung sa amin. Though may mga specialist din naman. Siguro we can recommend doon kung ano pa yung kailangan. Sa internist, pwede namin maano siya. Nasa sad lang ako kasi hindi ko siya nakita. Ngayon ko lang siya nakita na meron pala kaming gano'n. Pero from the interview naman ni nanay, kompleto siya sa bakuna. Nabakunahan siya nung maliit siya. Pero nung maliit siya, hindi pa siya ganyan. Siya maliit pa. Excuse me. Ang siya ay nakita na Nanay, upo ka. taon, apat. Parang nakapansin ako na iba siya. Nung 3 at 4 na siya. Upo kayo. Hindi siya magagaya yung iba. Siguro for the meantime, magbibigay lang ako ng antibiotic sa kanya to treat yung ibang mga sugat niya doon. Tapos, Doc, may napansin ako may bukol sa ulo. Oo, tsaka yung sa ulo niya, yung bukol na yun. Nanay, kailan pa yung bukol na yun? Ito po, itong bukol na to. Yung una maliit siya. Maliit. Pero, Doc, initial findings mo, ano kaya yung sa physical observation? Mukhang cerebral palsy. Siguro part din ng baka isa rin yan sa mga stunted children namin, yung malnourished children namin before. So siguro hindi na nabigyan ng proper nutrition noon pa. Since nakahiga na siya lagi. So kaya hindi na siya lumaki. Hindi na nag-develop. yung Nag-develop. motor skills. Sir, meron siguro siyang problem on sa developmental niya. Tutulungan namin kayo, Doc, para malaman na rin natin kung Paano. I-refer ko na lang siya kahit sa province namin para ma-work up siya.
kung ano yung talagang totoong sakit niya. Para at least malaman natin, para matreat rin siya ng maayos. Oo. So for the meantime, mag-support lang ako sa kanya, yung kanyang sugat. Magtitingin muna ako kung may ointment and antibiotic and multivitamins plus the Sige Quaker po. Oats. And then, pa-follow up ko and then siguro magbibigay na lang ako ng request para ma-x-ray siya. And i-refer ko na lang sa Say hi ka kay Vice. Kay Vice Mayor, say Kilala hi mo ka. si Vice? Oo. Say hi ka kay Vice. Hi. Taga Pinagbayanan, Vice eh. 20. Oh, kilala mo si Vice? Ay, sorry. So, ano ang napagkasundoan, i-refer ni doktora sa provincial para sa x-ray niya, tsaka ma-check. Nakakatuwa naman siya. At siguro po ang may tutulong ng LGU ay yung ma-monitor po siya. Although malayo po kayo at Pinagbayanan, siguro po naman may mga BHW doon ang doktor, midwife, midwife, nurse, para po siya matingnan at mabigyan ng konting tulong para medyo tumaas-taas naman ang timbang niya. Ano po, mas maganda kayo na po ang mag-i-initiate na makipag-ugnayan sa ating mga midwife doon, sa mga nurse, kung paano po i-monitor yung anak ninyo. Sige. Oo. So, Doc, at saka Vice, yun na lang yung intervention na gagawin ng LGU. I-refer natin para malaman na. Rihanna, ipapacheck ka. Tutulungan ka nila Vice Mayor. Nagagandahan ka sa akin? Paano yan suliling mo sa akin? Sa akin ka na lang? Sa akin ka na lang? So yun na po yun, yung mga in-house po na mga doctors po natin na tumutulong po sa Roslyn Foundation. Hindi lang doktor, kung hindi yung mga in-charge din doon sa mga medicines po natin para ma-make sure natin nga kung ano yung kailangan sa bawat medical mission natin, mayroon po tayong mai-provide. Kung mas marami ang nagdadamayan, mas epektibo ang mga tulong na nais nating iparating. Ako si Ate Roslyn at ilan lang yan sa mga real-life stories dito sa Paluan, Occidental, Mindoro. Tatay Dennis, ito yung bahay na to. Dito kayo nakatira? Wala kayong ano dito? Wala kayong kuryente? So paano po paggabi? Ano yung nagsisilbing ilaw nyo dito? Yung pong solar. Pagka po pawisan ng mga bata, sa lito po kami dalawa, pamay-payan po. Pagka yung wala po akong laot sa gabi, sa lito kami magpaypay. So ito tay, ito yung inuupahan nyo na 900. Ito, si Rana. Ayusin ko na po kung tatagal po kami dito, nalagyan ko po ng yero. Tay, may mga time ba na yung mga anak niyo, lalo na itong maliliit, wala kayong mapakain sa kanila? Madalas po yan. Ganun. Kahit wala naman ako magawa. Hindi naman ako pwedeng gumawa ng mas maparang kumain sila. Pero pag nangungutang kayo, may nagpapautang pa ba sa inyo? Minsan po mayroong taong titiwala. Kapag po. Pag po wala, tanggap na po kami.